si Mayor. Yung Mayor Escobarero. Alright. Happy holidays. Happy holidays. Wala kang bakasyon. Gusto ko yung sombrero mo. Parang si Palos. Batang 80s talaga ito. Anyway, thank you, ladies and gentlemen, to our friends in the media for a short notice. And I know you should be enjoying your Sorry, kuya. holiday today, but as you all know, the city government of Manila should and will continue to catch up with the challenges of our city, especially in protecting lives and property. As you all know, maraming salamat ulit sa ating mga netizen na patuloy na naging vigilant, no, sa atin. Ako naman ay nagpapasalamat kay General Abad at kay Colonel De Leon at sa kanyang team, the men and women uniform personnel of Precinct 1. Hindi pa sumusuko. Hindi pa sumusuko sa kakulitan ng ilan. Although, paano na sila, no? Paunti ng paunti. But pwede isa, dalawa, tatlo, apat, sa dosenang insidente, we will not stop. We made a commitment to the people of Manila and they deserve better things from their government. So, we'd like to inform you, merong isang incidente na naman. Siguro akala niya kahit ating gabi, pwede siya makalusot. Ito mga tolongin sa ito. Sige. Sila pala eh. Pinagpapasalamat naman namin sa mga netizen na naglalakas ang loob na mag-upload ng mga pusakal o gawain ng mga pusakal sa Maynila. Again, today, we would like to present to you the properly identified by visual evidence sa mga CCTV ng sasakyan, cameras ng sasakyan. Itong si Eusebio Pacifico Dulisi. Alam nyo taga-Caloocan ka pa, lumayo ka pa rito, alam niya. Huwag na pang ito. Taga-Happyland ka na nakatira. Hindi pa kayo nanonood ng Facebook. Gusto nyo lang subukan. Hindi nyo ba nababalitaan na yung mga kasama nyo na uuwi. At Mark Loren Montibon Layo. Parehong taga 105. Aroma. Itong mga matitigas sa ulo mga batang to, akala nila wild west ang atin. 2023, they built those anos ka. Right? 24. Ikaw, 24. Anong tinitira nyo? Kapon? Kasi nakakasika ng puno ko. Hindi maintindihan kung tama ginagawa. Anyway, these two personalities, based on evidence given to us, was apprehended by Precinct 1 with the leadership of Colonel De Leon. And then we will continue to pursue. They were charged and others were already charged. Now, before they
they were charged before the prosecutor's office. Let me take this opportunity. Meron akong isang naiisip at naiisip din to ni Colonel De Leon. Yung nananawagan ako, magbayanihan tayo. Alam niyo nung araw, yung bata ko, pag ang taxi driver, ino-hold up. Nagpa-flash siya ng headlight, trying to get attention or help. Marami nang huli yan sa atin. Bata. Kasi takot-takot ang hold upan dyan nung araw, saka hijacking nung araw. Now, nananawagan ako sa mga truck driver o sino man na nagmamaneho ng mga sasakyan traversing R10. Baka kung po pwede, pag may ganitong insidente, kasi may police mobile naman tayo. Naka-station na doon yung mga mobile. Nag-iikot yun around the clock. Nananawagan kami sa mga driver, kapag may nakikita kayong insidente na ganito, magbusina kayo sabay-sabay. Magawa tayo na to call the attention of everyone. Kumbaga, tulong-tulong na tayo. The least thing that you can do is to create noise and attract and get the attention of our enforcement unit who is nearby. Meron kami Don Bosco, meron kami doon sa boundary, at saka of course yung mobile din. So kung po pwede. Plus again, kung kayo may nabibidyoan, padala nyo agad sa amin, tag nyo kami. Tapos, pangatlo, doon sa mga, para may additional na cargo itong mga to, yung mga biktima, although yung iba nakinig na, no? Mga trackers, huwag kayo matakot, nag-file kayo ng complaint. Habang nandito ako sa lungsod ng Maynila, we will not stop apprehending this people. Baka naman na kung po pwede, bigyan nyo rin ng oras yung effort ng police apprehending these individuals na kayo ay humarap upang maging complainant. Total, kayo naman yung biktima. Huwag nyo nang ikibit balita. Hindi natin ito mariresolve. While it is true that we will not stop until they stop. But hindi naman kami titigil. Kaya lang mas maganda kasi pagka yung mga nabibiktima ay tinutuluyan din itong mga suspect. So, yan ang update natin dito sa bagong-bago, fresh na fresh. Gustong sumubok at gustong sumikat na mga individual na hindi pa yata nakakapanood ng Facebook na July 1, 2025, may bago ng mayor sa Maynila. Baka kala nila kasi dati pa rin. So I'm just saying, mananawagan ako ulit. Sa mga Colonges, huwag nyo nang subukan. Talagang hihimas kayo ng prayers sa Maynila. We will not stop. Karapatan ng taong bayan sa lungsod ng Maynila, ng mamamayan, at ng taong bayan, hello, PLDT. Ordinarya oro ata yan eh. Sige ata. Nananawagan ako sa mga Colonges, mga pusakal. Na kayo sumubok sa Maynila. Karapatan ng taong bayan na naninirahan sa lungsod ng Maynila na magkaroon ng kapalugan sa pamumuhay. Karapatan ng taong bayan na dumadako sa lungsod ng Maynila na sila'y kapag lalandasin nila ang mga kalsada ng lungsod ng Maynila, iligtas sila ng mga tao. And that is our commitment to the people of Maynila, those who are traversing the city.
So thank you for your time. Meron ba kayong tanong? Meron sir, si Salima. Hi sir, Salima Refran of GMA7. Sure. Sir, for the record, ano po ba talaga yung nakuha mula dun sa truck? Gaano karami? And then also sir, if we could get a soundbite, gaano po ba kalaganap yung mga insidente ng jumper boys o gagam boys nga po dyan sa Mel Lopez Boulevard? No, yung Artem Boulevard. Nung nagdaang panahon, na Senado pa nga yan. Kasi nung first term ko, naubos lahat yan. Nung nawala ko, nagbalikan. At in fact, if I may recall, if I may remind each and every one of you, na even the Senate took notice of the situation ng past acting. But now, kung gaano kadalas ngayon, panaka-naka. Hindi katulad ng nakaraang taon na parang wild west. Now, despite of panaka-nakang insidente, hindi naman kami titigil na sila'y papanagutin sa kapatid. Until magtinuan ng mga tulongges na gustong sumubok sa akin. Eh, sa susunod niya, baka mamaya ma-aksidente na sila. You'll never know. Maraming truck yan, maraming mamaya patulan din sila ng mga driver. I hope the drivers and painante, huwag nyo ilagay sa inyong kamay ang batas. Hayaan ninyo na trabahuin ng pulis ang kanila. Sir, ano talaga yung kinuha? Yung ano, yung roll na alam rin. Yan eh. Yung, kwento mo nga, ito yung video. Nga pala, pwede yung mag-share sa kanila yung video for the official. EJ, meron na sila. Ma'am, nakuha yung dalawang rolyo ng alambre na doon sa video, dalawang video yun ma'am eh. So, yung isang nakita doon, tapos nung na-apprehend namin, yan po sa may viral videos. Yun. Magkano man nabenta? Lahat na benta. Okay. 200. Mapalit moyo. Pero, kung naibenta yan 200, sa may-ari ng negosyo at sa pahinante na kawawa naman, at driver, kakago sa kanila yun. For 200 pesos. Sa kanila. Easy money. Eh, pero di sa mga may-ari ng negosyo, yung pahinante yung naman. You were raising your hand? Yes. Luisito Santos from DCWP. For the record lang, kailan po nakunan yung video, kailan nangyari? At saka kailan at saan po sila nahuli? Salamat. Yung viral video based on the statement of the suspect, 10:15 ng August 19 nila yung nangyari yung insidente. And August 20, nahuli namin sila doon sa road then pa rin. Kasi hindi nila nakita yung viral videos, but then, yung mga operatiba natin, hinahanap na namin sila. At doon pa rin sila sa road then. They are planning to attack again. Sir, Colonel, anong background nitong dalawang suspect na ito? Dati na ba mga tirador ito o mga first-timer lang dito sa Mel Lopez Boulevard? Based on our records, ito yung mga tinuturo doon sa Barangay 105, ng mga jumper boys dati na hindi natutukan ng City of Government ng Manila, na hindi na holy, ngayon na natsambahan na sila. Kaya mismo, sa pakikipagtulungan ng mga tao sa Tondo, especially dyan sa Road 10, kaya sila na rin ang nagturo dito kung saan sila pwesto dyan sa Road 10, kaya nahuli ng ating pulisan. Thank you po, Colonel. Any questions? Meron pa ba? Okay na? Wala na? Okay na boss? Palos. Oh, pa. Gusto ko yung dalawa eh. Yung... baka naman, baka may kapatid yan. Boss, kayong dalawa. Hindi naman ikaw ang leader nito mga... Favorite ka talaga ni Yorme. Hindi, tanong ko sa dalawa. Kasi sa ganyan grupo yan eh. Sa bawat barangay ng mga kabatch nyo, di ba? Meron pa ba na nakakasama kayo? Nasa tingin nyo, tumitira pa rin ang ganyan. Hindi pa rin
Kunwari, dalawa kayo, napitas kayo eh. Papalamig, susunod, sakit ang ulo ni Station Commander. Meron pa ba mga tropa? Honest lang, para pagsabihan na huwag nang meron pa. Ikaw po, hindi, pagkakataon niyo ito, panawagan niyo sa tropa niyo, tama na yan. Wala? Oh. Wala na po. Di ba kayo mananawagan sa tropa niyo? Oo. Ano ang panawagan niyo sa tropa niyo? Nandun po sila lahat sa presinto ko din. Dali sa dami pa. Marami pa pala. Kita-kita kayo sa Oyo. Sa loob. Kaya at least magbabarkada sila. Tropa-tropa. Sa ano po sa bandang permanent tsaka tapakan yan. 105 din yun, barangay 105. Katuparan, ano yun? 101. 101. Namin trabaho po. Hindi niyo tropa. Hindi po, 105 lang po. So napupuno na yung ano. Prosinto. Di ba kayo nanlalaban sa pulis? Nangagaw ng Hindi barangay. naman. Huwag naman. Maswerte kayo, bagong ano na ngayon. Bago Pilipinas. Taon talaga. Hindi, ang babata nanghihinayang ako. I mean, come to think of it, 200 pesos. Eh, ngayon magkikita-kita kayo ng tropa. Namiss mo pala sila. Oo daw. Sabi sa'yo, meron pa yan eh. Anyway, just trying to light up but konti we naman are seryoso. serious about this. Alam nyo, holiday ah. Sige, sukuk lang kayo. Walang bakasyon kay Call. Yorme. Yes, please. Sir, dun sa atin po mga suspects. Go ahead. Yan. Bilang karapatan niyo po dito, Yeah. ipaliwanag yung inyong sarili. Bakit niyo po ito nagawa? Ano po yung dahilan? At matagal niyo na po ba itong ginagawa? Yun. Good. Good Kaya ako question. po ano eh. Ngayon ko lang po nagawa yan kasi wala akong pangkain. Galing po kasi ng botas po po. Tatlong taon po ako nawala sa Manila. Ako. Si Kuya, Pogi. Ginaya ko lang po ako sa kanila yun. Sa kanila po, ginaya ko lang po. Ginaya. Kasi may family problem ko sa akin diyan. Baguhan lang. Mumotor ako sa paggabi, ang dami nyo ron eh. Kaya mga kabataan, Yun. alam niyo, ito, papayo ko lang sa mga kabataang nanonood. Boss, may Ang katotohanan ng buhay, hindi tayo makakapamili ng magulang, kapatid, o mga kaanak. Yan ang katotohanan. Hindi mo yung mapipili. Pero, sa kabilang banda, tayong mga mamamayan o tao ay kaya nating mamili ng uri ng ating kakaibiganin. Kasi you have a chance to choose. Pwede kayo makapamili ng kaibigan. Hindi kayo makapamili ng magulang, pwede kayo makapamili ng kaibigan. Pag ang kaibigan ninyo ilalagay kayo sa kalugmukan, bakit pa kayo nagsasama-sama? Bakit ka makikisama? Tingin ko kasi minsan, ma'am, ano yan eh, yung, alam mo yung ayaan, halika, tira, damay-damay na. Tira tayo, biyahe lang. Actually, mas maganda yung word na ginagamit namin yan nung araw. Yung mga kababata ko na nakita. Halika, biyahe tayo. Yun yun, akit na sa estribo, dadala ng Tres Campos, 29, pamimerwisyo ng kapwa ko. Ganyan yan eh. Barka-barkada. Ako, payo ko sa mga batang nanonood, mamili kayo ng inyong kakaibiganin. Dahil baka mapariwara kayo. Mahal kayo ng mga magulang ninyo. Walang magulang na mag-iisip ng masama laban sa kanyang anak. Pero ang kaibigan, pwede ninyong mapili. Kung mag-ingat kayo, have a safe day. Good luck. Yes. 2 questions lang to, Ate Marcos.